Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, May 2 na po, 2026, aalamin po natin ang track and direction po ng magiging unang bagyo sa first week hanggang sa second week po ng May. Aalamin natin kung ito ba yung magiging delikado kasama na mga posibleng lugar na maapektuhan po nito. Pero bago po natin ipagpatuloy, hihiling lamang po si Kuya Francis nyo ng like and share po sa ating update para marami hong makapanood at tumaas po ang ating engagement. So, kamusta ho? Muli ako si Kuya Francis. Pasensya na ho unang-una dahil hindi po tayo nakapag-update nung mga nakaraang araw. So, medyo na-busy lamang tayo. Ngayon po, ito, no? Unahin muna natin po mga kababayan ko yung update natin sa panibago pong forecast weather condition kasama po dun sa tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa. Ipakita ko po sa ating screen ha para malinaw po sa atin. Meron po tayong dalawang illustration na mapa dito. Kung makikita ho ninyo, ito po yung una natin. Yung sinasabi ko na banta po ng posibleng magiging unang bagyo ngayong Mayo. Sa pagitan pa po ito nung April 30 pa hanggang sa May 6, 2026. From low chance po na pagiging tropical depression, nasa medium chance na po, no? Etong ating binabantayan po na LPA na papasok po sa mga susunod po na mga week or mga araw. So makikita nyo, bandang silangan po ang nagiging direksyon nito. Nakikita naman natin medyo meron pong consistent na track na nakikita. Kasi from low chance, naging medium chance. So ang ibig sabihin nito, nagpapatuloy po yung kanyang development. Sa week to naman natin, pagitan po ng May 7 hanggang sa May 13, kung makikita ho ninyo, yan yung mga petsa na papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi naman ito nakikitaan na magiging sobrang banta sa ating bansa. Pero once ho na pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bilang medium chance na kategorya ng LPA para maging tropical depression, magiging banta po ito. Aalamin natin ho mamaya yung mga lugar na posible nitong maapektuhan kapag nakapasok na sa loob ng ating par. Alam ko sobrang mainit talaga, no? Pero hindi kasi pwedeng kahit mainit wala tayong maibibigay na update. Actually, nakakatakot din yung ganito mga kababayan. Kung makinig po kayo sa akin, no? Kapag sobrang init, minsan nagiging katumbas niyan sobrang pag-uulan. Kaya po, pagpasok ng Mayo, meron na tayong nakikita sa ating forecast weather condition na banta po ng mga bagyo na papasok. Tandaan ho ninyo ha, ngayong Mayo, nasa isa hanggang sa pinakamax na yung dalawang bagyo po na mabubuo sa loob po ng ating bansa. Kaya samahan nyo ako, meron pa tayong ibang mga update at patuloy nating aalamin yung mga direction, track, and forecast system po ng mga bagyo na posibleng mabuubo ngayong Mayo. Aalalayan ko yung mga kababayan natin, yung mga elders natin, mga senior natin na lagi pong nakasubaybay sa ating pong weather forecast and update. Sa ngayon, ipakita ko ho yung pinaka-live na mapa natin, no? Para ho makita nyo mabuti. Kasi yung ibang bahagi po ng Visayas area nakaranas po ng mga pag-uulan nung nakarang araw pa. And then ang sinasabi nila ito ay dahil sa bagyo. Wala pa tayong bagyo ha. Kung may nakikita kayong update na may bagyo nang pumasok, meron nang nagpapaulan na bagyo, wala pa po, no. Tignan niyo mabuti sa ating pinaka-live na mapa. Ito po yung ating pinaka-bansa, no. Makikita nyo. Meron tayong consistent na hangin o tuloy-tuloy na hangin na nararanasan na umiihip po sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling ho sa bandang silangan dyan po sa may karagatang Pasipiko. Kaya po dyan nanggagaling o dyan din manggagaling yung LPA na nasa medium chance para maging bagyo papalapit po dito sa ating bansa. So eto po, balikan natin yung dalawang namomonitor natin na LPA, no. Ngayon, alamin po muna natin yung ating tinatawag po na forecast weather condition. So, sa parte po ng Mindanao at Palawan area, ito po, no, lalapit tayo ng konti para makita nyo. Asahan ho natin ang maulap na kalangitan, lalo na ho bandang hapon, na meron po mga scattered rains and thunderstorms. So, ibig sabihin ho nun, yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dahil po sa easterlies. Actually, ang easterlies po talagang sobrang maalinsangan niya. Narasan na naman natin, no? Simula pa lamang umaga, alas 10, no? Sobrang mainit na bubugso hanggang alas 2 po ng hapon yung init. At bandang alas 3 naman hanggang sa paggabi, doon nakakaranas ng mga maulap na kalangitan ng ilang bahagi po ng ating bansa. So, Mindanao area at Palawan, may mga chance ng mga pagbabaha kung sakali. Take note kung sakali na magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Ganon din sa mga landslide prone area, mag-ingat po tayo.
Sa parte ho ng Metro Manila, ito ho dito is zoom in natin, no. Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, kasamang ibang parte ng Visayas at Mindanao, yung mga area kanina na binanggit ko, apektado din ng easterlies. So mataas ang tsansa ng cloudy skies lalo sa hapon na meron po mga isolated rain showers dahil po sa easterlies o mga localized thunderstorms, no? So bandang hapon yung magiging epekto ho niyan. Ngayon, silipin natin yung banta ng bagyo na mabubuo ngayong Mayo. Sa bandang silangan, kung makikita nyong mabuti, ito ilalapit natin konti, no? Meron tayong mga sirkulasyon ng hangin na nakikita dito sa may bandang silangan. So, yun yung sinasabi natin na LPA na unti-unti pong lumalapit sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ipakita ko naman yung tinatawag po natin na dalawang track po ng bagyo, no? O dalawang senaryo na posibleng mangyari kapag pumasok po yung bagyo at develop bilang tropical depression sa loob ng ating bansa. Ito po, no? Sa track number 1 natin, yung nakikita po natin na papasok na LPA or banta ng bagyo dyan sa may bandang silangan, ay may chance po mga kaibigan ko na pumasok sa Western Pacific. Papasok sa loob ng PAR, lilihis, magre-recurve pasilangan patungo po sa bahagi ng Japan. So dito yung banda, no? So yun yung tinatawag natin na recurve system ng isang bagyo. And usually madalas po nangyayari yan kapag iisa lamang yung ating weather system. Which is eto po yung easterlies. Kasi wala pa tayong habagat ha. Yung iba sinasabi, no, Kuya Francis, meron na bang habagat? Wala pa ho. Ang habagat to ay mararanasan at mararamdaman natin pagpasok pa po ng buwan ng June, July, August at mga bare months, no? Diyan pa po yung pinaka-peak niyan, diyan po natin yan mararamdaman. Pero hanggat easterlies ang nag-iisang weather system at pangunahing weather system natin, yung mga bagyo, lumilihis or bago pumasok sa loob ng ating bansa, nalulusaw ho yan. Ganun ho yung nangyayari. Sa pangalawang track at senaryo natin sa bagyong papasok sa loob ng ating bansa ngayong buwan ng Mayo, posibleng mabuo sa bahagi ng Western Pacific, papasok sa loob ng PAR at tatama po sa may bandang Central Luzon at tutungo po sa bahagi ng South China Sea. So yun yung isang senaryo na ating nakikita sa bagyong lalapit at papasok po sa loob ng ating PAR ngayon pong Mayo or May, no? Kaya naman, ang lagi kong pinapaalala, kahit po wala pang develop na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility natin, may mga tsansa pa rin tayo na makaranas sa mga pag-uulan. Pero sa ganitong senaryo na sobrang init, minsan binabaliwala na lamang natin yung mga update sa lagay po ng ating panahon. So please tapusin nyo yung update natin dahil meron pa tayong napaka-importanting update patungkol dun sa sinasabi natin na banta nga po ng bagyo na papasok po sa loob ng ating bansa. So ang tinatanong naman sa atin ngayon, no, ng mga kababayan natin, Kuya Francis, kung sakaling pumasok ang bagyo at ang unang bagyo ngayong May, saan naman yung mga lugar na posibleng una nitong madaanan or maapektuhan? Sa unang senaryo o sa track number 1 natin mga kaibigan, no, tinalakay ko na lalapit yan dito sa may bandang Eastern Visayas and normally yung mga bagyo na naman na nanggagaling sa may bandang silangan, no, ng ating bansa. Tulad nito merong cloud cluster dyan. Noong nakarang araw may LPA dito at nabuo, na-develop pa rin bilang isang cloud cluster o kumpul ng kaulap. Ano merong sirkulasyon ho dyan, makitang-kita naman natin. Eastern Visayas. So pag sinabi ho natin na Eastern Visayas, eto makinig po tayo, no? Kasama po dyan ang mga lugar po ng Leyte, ang Southern Leyte, ang Samar, ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, at yung ibang mga lugar pa sa parte po ng Eastern Visayas. So yan naman yung mga normal na lugar na naapektuhan ng bagyong pumapasok na nanggagaling po sa may bandang silangan po ng ating bansa. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko sa Eastern Visayas, hindi naman kailangan mataranta, pero kinakailangan maging handa at maging alerto. Diyan din kasi nagkakaroon ng movement, ito pong easterlies, ito po, nakikita nyo yung mga ulap na yan, yung sirkulasyon ng hangin na yan, yan po yung maalinsangan o mainit na hangin. Easterlies, no? Sino po yung mga taga Eastern Visayas? Comment po, no? Ramdam nyo ho ba yung sobrang mainit na hangin dyan at panahon maalinsangan? Lalo na ho sa bandang tanghali, bandang alas 12, alauna hanggang alas 2 ng hapon, sobrang maalinsangan. Kapag sobrang maalinsangan, maghanda tayo lalo sa hapon. Kasi minsan bumubugso ang mga pag-uulan
dahil po sa init, no? At yun yung mga localized thunderstorms na atin pong tinutukoy. So pagkatapos ho ng Eastern Visayas, may mga tsansa rin na maapektuhan ang North Luzon ng LPA o bagyo na papasok sa loob ng ating PAR. Kanina sinabi ko na, no, second week po ng May, kaya maging alerto at maging handa din yung mga lugar po na aking babanggitin. So ito, pag sinabi ho natin na North Luzon, para handa yung mga kababayan natin. Pag North Luzon, kasama ho dyan ang Ilocos Region, no, yung parte ng Ilocos Region, sa may Cagayan Valley, Cordillera, kasama din po ang ilang bahagi ng Central Luzon, ang Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, yung mga lugar ho na yan, pinag-iingat sa posible pong epekto ng bagyo sa first week po ng May o ngayong buwan po ng Mayo, no? At uulitin ko para din hindi tayo malito mga kaibigan, ibibigay natin yung petsa kung kailan ba yung direktang paglapit po ng bagyo sa ating bansa, no? Ito, kahapon pa ito nilabas ng Pag-asa simula April 30 hanggang sa May 6 ay mamamonitor na natin yung LPA na nasa medium chance dito sa may bandang silangan po ng ating bansa. Kahit ho ngayon, no, ay makikita natin meron ng development o sirkulasyon ng hangin. Ito, papakita ko sa inyo mabuti. Sa ating advanced weather forecast, ay nakikita ito na talagang lalapit, no? Lalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 7 hanggang sa May 13, dyan po yung petsa o mga araw na ito ipapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Once na pumasok ito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, possible na ito ay develop na bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Ngayon naman, tinignan natin mabuti yung banta ng bagyo sa first week ng May hanggang sa second week. Hindi naman siya nakikitaan ng categorize bilang isang malakas kasi kahit yung radius ng bagyo na ito na mabubuo sa second week ng May ay mahinang kategorya lamang. Kaya nga po kapag ganitong wala tayong habagat o southwest monsoon, yung development po ng mga bagyo na nabubuo, lalo na dito sa may bandang silangan po ng Visayas area, silangan ng ating bansa, mahina lamang. Ang nagiging role po kasi ng habagat para din po sa kaalaman ng bawat isa ay tinitrigger nito o pinapalakas po ang isang sama ng panahon, kung ano man yan, cloud cluster, kumpul ng kaulapan, low pressure area o mahinang bagyo, tinutulungan niya yung ma-develop or magkaroon ng sirkulasyon o mas lumakas. Ganito ho ang delikado, ganito ho ang matindi. Ngayon, meron tayong aktibong easterlies o maalinsangang hangin. Pag once na ma-develop ang habagat dito sa may kanlurang bahagi po ng Palawan, kasi dito talaga yung pinaka-area at track ng southwest monsoon. Pag po na-develop yan, southwest monsoon, habagat, mabilis na nagkakaroon ng sirkulasyon ang sama ng panahon na papasok po sa ating bansa. May ibang nagtatanong sa atin, Kuya Francis, ngayon bang pagpasok ng May hanggang sa mga susunod na buwan, pagka meron bang bagyo, officially is tag-ulan na ba? Yun, no? Magandang tanong po yun sa atin, no? Ito po, hindi pa inaanunsyo sa ngayon and wala pang officially update na talagang patag-ulan na tayo. Pero ito para din po klaro sa atin, pero yung transition po ng summer season, tag-init, papunta sa tag-ulan, unti-unti na po nagaganap. Pero yung transition na yun, hindi yun sobrang bilis na kinabukasan, tag-ulan na agad, no? Minsan tumatagal ho yan ng ilang linggo, yung transition period na yan. Pag nandoon tayo sa transition period ng tag-init, papunta sa tag-ulan, lalo nating mararamdaman yung mga ulan sa hapon. Kapag, ito ho, para klaro at malinaw po sa atin, no? Pag madalas umuulan na sa hapon, yun po yung transition na ng tag-ulan, no? Yung tag-init papunta sa tag-ulan. At ganito, mainit sa umaga, sa tanghali at bandang hapon lagi nag-uulan-ulan. Yun na po yung papunta tayo sa tag-ulan season. So ulitin ko mga kaibigan, ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ang easterlies. Ang dami kasi sa atin, binabaliwala ho yung easterlies at ang sinasabi, Kuya Francis, easterlies lang naman ho yung nakakaapekto ngayon sa lugar namin. Bakit kailangan naming mag-alala at maganda? So hindi ko sinasabi ho na mag-alala ha, pero yung paghahanda, anytime ho yan, anumang oras yan. Kasi minsan nabubulaga na lamang tayo, no? Lalo na yung mga hindi po nanonood ng weather update. Kaya nga po nakapakalaking bagay na isinishare nyo yung update po ni Kuya Francis sa ating channel na ito, no? Na malaman din ng mga kababayan natin, no?
na ang easterlies hindi natin pwedeng balewalain. Yung sobrang init na yan, actually ngayon po, ngayong araw na ito ng Sabado, sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may tsansang pumalo sa 40 to 45 degrees Celsius po ang init. Pero hindi ibig sabihin yan hanggang sa hapon. Badang hapon naman, cloudy skies ang mararanasan sa mga lugar na binanggit ko kanina, Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa easterlies. At ang easterlies ay nagpo-produce po ng mga local thunderstorms. Ang thunderstorms po natin, i-explain ko sa inyo mabuti, merong dalawang kategorya. Yung normal na thunderstorms ay kaya pong magpaulan ng 30 minutes to 45 minutes. Ganun po katagal at hindi masyadong kalakasan. Pero ang severe thunderstorms, yan po yung sobrang matindi na tumatagal ng 1 oras hanggang sa 2 oras na pag-uulan. And madalas, yung pinakalugar na mas apektado ng alinsangan o init na hangin o ng easterlies ang nakakaranas po nun. Ang simple explanation po dyan, yung pag-evaporate po ng singaw ng init sa lupa, maakyat po yan sa langit. Dahil sa sobrang init, yung moisture na bubuo, sa bandang hapon po ang bagsak nito. Kaya minsan, hindi tayo pwedeng pakampante na kapag mainit naman ng panahon, ay hindi talaga uulan 100% sa hapon at sa gabi. Minsan, nabubulaga na lamang tayo. No? Kaya nga eto, unang-una, dahil wala pa naman tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating bansa, kitang-kita nyo naman po sa ating mapa, no? Pero may hangin, may sirkulasyon ng hangin. Dapat maging updated pa rin po tayo sa ating weather forecast at malagi kayong mag-antabay sa aking nilalabas na update. Kung hindi naman, meron tayong ibang channel po na kung saan is tayo din po ang weather forecaster. So baybayan nyo din ho, no? Tulong na rin po yun para sa amin. Yung pangalawang paalala po na lagi kong sinasabi, ngayon po ay kinakailangan mag-focus tayo doon sa paglilinis ng kapaligiran natin. Narami pong naiipon na basura lalo sa parte ng Metro Manila. Sa Visayas area, sinasabihan na po ngayon na maging alerto at maging handa. Ilang araw po simula ngayon ay makakaranas na tayo ng mga pag-uulan. Kaya yung init na ating nararanasan is i-enjoy na po natin. Paano i-enjoy yung init, Kuya Francis? Naliloko mo naman kami. Hindi ho. Ang ibig kong sabihin, yung pag-swimming sa family natin, mga baptism seminar, lahat po yan, yung pagliligo po sa pool, i-enjoy po natin dahil once na magsimula na po ang tag-ulan o mga pag-uulan, napakahirap na po na maglabas-labas. Yung pangatlong paalala ko ngayon ay construction month pa rin. Ready na ba ang mga kabahayan natin sa paparating po ng mga pag-uulan, no? Dulot po ng mga localized thunderstorms at banta ng mga bagyo na mabubuo sa May, June, July at sa mga bare months. Yan na po kasi yan magsisimula. And alam naman natin kahit nung last year, nagsimula ang tuloy-tuloy ng mga pag-uulan nung June. Pero ngayon, mas napapaaga yan dahil sa ating advanced weather system at doon sa ating tropical cyclone threat potential, bandang silangan nakikitaan na po ng sirkulasyon ng hangin o banta po ng bagyong paparating. So, ang ibinibigay natin ngayon is yung paalala at paghanda na dapat po maging alerto tayo. Ito pong pinakamapa natin, halos araw-araw po, no? Araw-araw, kada oras, dino-double check natin yan. And then kapag meron pong mga konting pagbabago, agad-agaran po ako nagbibigay sa inyo ng update. Bantay sarado natin ito pero hindi natin mapipigilan yung mga bagyong paparating po sa loob ng ating bansa. Yung isang paalala pa na lagi ko sinasabi, kinakailangan ho na mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal po ng pang-ilang araw, lalo na kapag meron tayo mga thunderstorms alert, no? Heavy rainfall warning, mga bagyong paparating, paghandaan, yung mga elders na kakatanda natin, nakamag-anak, lolo at lola, alalayan natin, supplyan natin ng pagkain. At ito, mga go bags, mga safety kit, lahat po na importanteng bagay, mga dokumento, i-safety na sa mga mga safe na lugar, no? Ngayon pa lamang, and then ayaw naman natin maulit yung mga bugso ng baha. Alam nyo, ang mga Pilipino, saka lamang maghahanda kapag nasa bansa na o nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Tama naman ho, di ba? Pero yung mga ganitong paalala na kahit cloud cluster o kumpol ng kaulapan pa lamang ang ating namomonitor, pero pinakita ko naman, di ba? Simula po sa second week ng May, merong mabubuo pong sama ng panahon o banta ng bagyo. Dapat nagiging handa na po tayo. Muli po mga kababayan, yung huli pa, eto napaka-importante, yung panalangin natin sa Panginoon at pagising sa umaga, magpasalamat tayo at
manalangin tayo sa safety po natin and yung mga bagyo po na mabubuo ngayon pong Mayo at sa mga susunod na buwan, ipanalangin po natin na hindi ito direktang tumama at maglandfall sa bansang Pilipinas, no? Pero gusto naman natin syempre makaranas din ng pag-uulan para maibsan po ang sobrang init. Huwag po kayo mag-alala dahil nakikita naman po ng Diyos lahat ng sitwasyon at siya po ay talagang nagbibigay ng mga pagpapala sa mga taong naniniwala po sa ating Panginoon. Muli po mga kababayan, yan po muna ang ating weather forecast update ngayong araw po ng Sabado. At muli ako po si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.